Right, magandang tanghaling tapat sa lahat ng mga viewers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan. Doc Gigi Sunga. Okay, so ano nga ba magandang investment? Real estate or forex investment? Yan. Pareho kasi yan na mag-coffee po tayo. Tanghaling tapat po talaga as in ngayon, tanghaling tapat. Pero tanghaling tapat nag-coffee tayo. So, pareho ko po kasi silang nilagay sa high-level investment. So, ano ba talaga yung maganda? Real estate investment or forex investment? Okay? Bago natin sagutin yan, so, ganito, dapat nasa Taiwan tayo ngayon pero hindi tayo natuloy. So, by April po tayo dyan. So, mag-usap po tayo lahat ng mga nagsend na registration. Yung iba po na-return ko na yung kanilang fee. Okay? Anyway, announcement tayo, Feb 9. Nasa SM North tayo, Quezon City. So, Feb 10, Bulacan, Feb 16, Taytay, Rizal. So, yung mga gusto magpa-coach po dyan at magpa-vlog ng business, may available slots pa ako. Message nyo lang po ako. Okay? Alright, so sagutin na natin. And yung mga gusto magpa-coach online or personal about how to start your own investment, how to save money na hindi nababawasan. Okay? How to double lock your money and how to start changing your career, improving your career, and paano ba mabago yung pananaw natin sa buhay. Yan. So, I can coach you. Message lang po kayo. Alright, so ito na ating topic. Real estate investment, forex investment. Pareho po yan na magandang investment. Okay? Sabi ko nga maganda, mag-start tayo kahit ano investment yan. Kaya nga doon sa mga nagsisimula mag-invest, nagsisimula pa lang po kayo. Alright. Okay. Yan, okay. So, sa mga nagsisimula pa lang, meron akong ginawang regular investment like Pag-ibig MP2, Sun Life, 3-in-1, Co-op, stock market, UITF, sa stock market, mutual funds, or UITF, okay? So ngayon, ipag-aralan natin mabuti para do sa mga may perang hawak na malaki, na hard-earned money, retirement money, mga nakuha nyo mula sa, ang tawag nyo dyan, benefit nyo from your company, mga uwing OFW, yung mga nandito sa Pilipinas na magkakaroon ng pera. So, ito yung ating pag-uusapan. Saan mo ba dapat dalhin yan? Kung papipilian ka, real estate or forex. So, ulitin natin, pag sinabing real estate investment, ito po yung pwedeng land, pwedeng house and lot, pwede rin condo. Meron tayong separate vlog for that, condo investment as your investment. Okay? So, ngayon, pag-usapan natin itong dalawa, alin ba yung mas maganda in terms of initial money, monthly, increasing value, or yung ROI mo. Okay? Okay. So, simulan na natin sa initial money requirement. Okay? So, di ba, lahat naman na investment, merong isang unang bigay, di ba? May pangalawang bigay, tatlong bigay. So, alin ba dito yung mas affordable, sinasabi natin? Okay, sa real estate po, may mga, bumili ka ng lupa, merong mga pumapayag na hindi naman cash, di ba? So, may mga installment, like, may mga nagalok sa atin, kahit sa akin mismo, pwedeng 50,000 down payment. So, okay? Or kung pupunta ka naman sa mga pag-ibig, reservation, like, 5, 10, or mga 15,000, ganyan lang yan, di ba? So, medyo kaya yung initial na down, okay? So, sa real estate, mura lang. Like, sa akin, when I bought my land doon, sa may Pampanga po. Nag-down lang ako ng parang 100, okay, 100,000. So, or 50, mababa lang, okay? So, pag tininan mo, kaya. Alright? So, sa Forex naman, ang initial niya po kasi, this foreign exchange kasi yan, so in dollars, sa US dollars, that's 5,000 US dollars. So, sa pera natin, 250,000. Medyo malaki ang initial. Okay? Compare sa mga dito. Kasi bisa may mga, or misa naman, depende sa, sabi ko nga, itong pag-aaralan natin, depende yan sa real estate na dapat mong, bilhin di ba? It's not exactly as it is, okay? So, hindi po yan ganyan talaga. Kumbaga, ini-illustrate lang natin, okay? So, para doon sa mga nagtatanong, may mga real estate naman na hindi lang 50K yan. So, minsan 100, depende sa laki, di ba? Depende sa laki. Pero sinasabi ko, yung sa normal na kalakaran sa market, po pwede ang 50K. Okay, monthly naman, monthly payment. So, halimbawa, mag-installment ka sa real estate. So, may mga 5,000 like my studio type. Except for, wag natin pag-usapan muna yung mga condo kasi medyo mahal yun eh.
Hiwalay po yun, hiwalay. So, may mga 5,000, 10,000 na monthly. Alright? So, yan yung sa real estate. Sa Forex naman, once na nagbigay ka ng 250,000, pwede ka na hindi magbigay ng monthly. But of course, it helps kung nagdadagdag ka. Okay? So, dito, pwede ka na pong hindi magbigay. Kung nagbigay ka kasi medyo malaki na yung 250,000, yung one time na binigay mo, pwede mo na siya. Pwede na. Ma-survive na investment mo. Unlike dito, sisiniling ka rin, di ba? So, hindi pa siya sa'yo. Hindi pa sa'yo yun kasi nga, hindi ka pa paid. Pero to, para meron ka ng unit. Kasi yan, pag bumili ka pag bumili po kayo Okay, number of shares. Okay? Alright. So, third, okay, dito tayo. Sa increasing value. Kapon, may kausap tayo sa real estate siya. Iba talaga ang increasing value ng real estate. Kumbaga, after 3 years, 4 years, 5 years, lalo kung nasa lugar ka ng yung paligid mo, tumaas ang value, mas lalong tataas ang value ng property mo at pag pinataas mo pa yung value niya. Diba? So, kagaya yung nabili ko po na lupa na yun, hindi naman yun ang amount nun, binenta lang sa akin. So, after, tinamnan lang ng mga puno, inayos, so, tumaas na yung value. Okay? So, yun sa real estate. Sa Forex naman, hindi siya actually value, pero meron siyang, kumbaga, yung interest. Pwede siyang monthly. But not, of course, as high as the real estate. Okay? So, 2 to 4% yan. Malaki siya compare sa ibang investment. Compare sa co-op, sa stock market, sa ibang klase ng co-op. Okay? Ay, ng mga investment. Pero si real estate, kasi yung pinakita sa akin computation kahapon from 1.9 million after 3 years, naging 3 million, 4 million, something like that. Okay, so, depende yon, depende. So, but for sure, tataas ang value niyan ng binili mong property. Okay? Next naman, sa ROI or rate of investment or return ng yung real estate mo. So, sa real estate, yung pinuunan mo, so, pwede yan bumalik in 3 to 5 years. To naman si Forex, hindi rin natin kasi masakto dahil pag ganon din yan. Pero monthly, you can have your interest. Pwede mong kunin. Dito naman sa real estate, hindi mo naman pwedeng kuhanin yan unless iparent mo siya. Diba? Pero pag kinuha mo naman ng one time, na 3 to 5 years, mataas ang value. Okay? So, dito naman po sa Forex, monthly you can get, pwede ko nang makuha. So, hindi natin hindi natin sakto dito sa balik ng pera mo. Pero dito ito naman actually sa Forex, pwede mo namang i-withdraw yan, babalik pera mo. Kaya lang not sure kung how much yung kayang kitain. Okay? Kasi nga, hindi fix ang rate. Okay? So, dito rin naman yan sa real estate. Alright? So ano ngayon, Doc? GL ng tingin mo mas maganda? So, ang sagot pa rin natin, nandito pa rin tayo. So, it depends sa purpose mo. For example, ang purpose mo, may pera ka ngayon, sa retirement mo naman siya gagalawin, pwede rin naman ang pareho, okay? Pero kung gusto mo, may monthly income ka as passive income, for example, may 1 million ka ngayon, Doc G, may 1 million ako, ininegosyo ko sana lang, busy ako, pero gusto ko may additional income ako, ng monthly dumarating, you can go to Forex. Pero kung gusto mo naman na mga 5 years pa, pwede rin yun na sa Forex. Sa 5 years mo kukunin yung interest. So, dito naman sa real estate, 3 to 5 years, of course, mataas na talagang value niyan. Pag naghintay ka ng ganyan katagal, okay? So, depende yan sa needs mo, pareho naman yung kumikita, okay? So, kung meron ka kasing, gawin na lang natin ganito, depende doon sa magma-monthly ka pa ba. Kasi kung may one-time kang pera, like yung isa nating kliyente, nag-invest sa Forex, kasi meron siyang 1 million. So, yung 1 million na yon, yun na yon. Okay? So, nilagay niya sa Forex. Siguro, wala siyang mabili doon sa paligid nila na property na ganun amount. So, nilagay niya sa Forex. So, kaya naman, mas gusto niya, wala na masyado iniintindi kasi pag sa Forex, lagay mo na lang, di ba? Or iba naman sa atin, siguro, ibibili na yun ng lote, tapos pababakuran, di ba? Palalagay ng puno, hanggang sa tumaas ang value, in 5 years, pwede mo ibenta. Okay? So, alin na mas malaki ang kita? So, hindi natin masabi. Okay? Depende yan sa galaw sa market. Alright?
So, depende sa purpose mo. Pangalawa, depende na rin sa money na, sa pera na meron ka. Kung ang pera mo ay, sabi ko nga kanina, one time, so, pwede na yun sa Forex kung 250. Kung ganun ang pera mo, tas ala ka ng asahan darating, doon ka na sa Forex. Okay, sa 250,000. Ngayon, kung meron ka namang malaking pera, let's say, Doc G, meron akong retirement money for 4M. So, actually, pwede dyan. Lagay mo 1M sa Forex. Yung 3M naman, bili mo ng property. So, paikutin mo yung pera. Something like that. So, depende sa situation nyo. So, kaya nga, nagkakaroon ako ng coaching kasi, minsan sasabihin nila, Doc G, sige, ito na lang napanood ko sa yung gagawin ko. Hindi po, depende kasi yun sa situation mo. Depende sa monthly na dumarating sa'yo. Depende rin yun sa kailangan mo na bumalik na pera sa'yo. Di ba? O kaya naman, yung needs mo sa yung retirement. Okay? Kaya, dapat po ay, ang gawin natin, I can assist you. Okay? So, kung saan mag-fit ang pera mo, like, 2 days ago, may ka-coach, kino-coach ako, taga Saudi siya, may darating siyang, kasi di ba doon pag nag-exit ka po pala, may pera silang malaki. Okay, so, ang pera niya, pag-usapan namin, kalahati sa Forex, kalahati sa negosyo. Kasi hindi niya pwedeng lagay sa real estate yun, may stock yun for 3 to 5 years, wala siyang panggalaw. Di ba? At yung, hindi ka kasya sa ibang real estate property. Alright? So, something like that. So, depende sa situation. So, if you need, okay, personal advice on how to start your investment, magpo-forex ka ba, mag-real estate ka ba, or mag-MP2 ka na lang, or co-op ka na lang, or saan gusto, I can assist you. Tawagan mo na ako sa 0939-525-4311. Ayan, o kung saan ka sa lugar na to, Feb 9, ayan, Feb 10 and Feb 16. Or kung saan bahagi ka ng Pilipinas na gusto mo magkaroon ng magpunta po ako sa probinsya nyo, message mo lang ako, kahit 3 lang kayo, pupunta ko kayo, okay? So, please share this video sa mga naguguluhan, anong gusto nilang simulan na investment, forex ba, or real estate, matutulungan natin sila. Okay, so, thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!